I, the accused Claudio J. Tihanki Jr. guilty. Beyond reasonable doubt. Nagulantang ang sambayanan ng bigyan ng executive clemency ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong October 2 si Claudio Tihanki Jr. Executive Secretary kept saying that we had been informed. Si Tihanki ang taong pumaslang kay Maureen Halpman at Roland John Chapman noong July 13, 1991 sa loob ng Dasmariñas Village sa Makati. Bakit naging isang malaking issue ang pagbibigay ng pardon kay Claudio Tihanki Jr.? Ano nga ba talagang nangyari nung gabing iyon? I'm totally innocent. Ang mga tanong ng nakaraan, muli nating babalikan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Ganap na alas 4:45 ng umaga noong July 13, 1991. Umalingaw-ngaw ang 3 putok ng baril sa isang exclusive village sa Makati. 3 putok na nagwakas sa buhay ng 2 kabataan. Ang 21 taong gulang na si Roland John Chapman at si Maureen Navarro Halpman, 16 na taong gulang. Galing sa isang party si Maureen kasama ang mga kaibigan sina Roland John at Juicy Leno. Dahil inumaga ng uwi si Maureen, nagpahatid kay Leno ang dalaga. Nakiusap siya na itigil sa di kalayuan ng bahay nila ang Mercedes-Benz na minamaneho ni Roland Chapman. Nag-decide si Maureen na ipara ng malayo-layo yung kotse from their house para kasi mukhang nag-exceed siya ng curfew. So ang balak niya bumalik nang hindi na magising yung mga parents niya. Habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay, isang kotse ang tumigil sa gitna ng kalye at bumaba mula rito si Claudio Tihanki Jr. Nilapitan itong dalawa at sinabi, ID. No? So, itong si Lene naman, nilabas yung ID niya, ADB ID. Kinuha daw ni Tihanki at ginusa. Si Chapman naman, tinitignan yung pangyayari, bumaba at nilapitan yung grupo ni Tihanki, Maureen at saka si Lene na hindi napansin ni Tihanki na parating pala sa likod niya. So nang nagtanong si Chapman na what's the problem man, napalingon si Tihanki at nakita niya si Chapman na medyo may kataasan din, bata pa, matipuno. Bumunot ng baril si Tihanki at walang katumanggang binaril si Roland John. Sa nakitang pamamaril, nagpanik si Maureen at sumigaw ng saklolo. Pero walang dumating na tulong sa nagmamakaawang dalaga. Nung pinaupo, at sinabing huwag maingay, huwag sumigaw, umupo lang kayo. Umupo naman sa may bangketa sina Maureen at saka si Leno. Unang binawian ng buhay si Roland John dahil sa tinamong tama ng bala sa baga nito. Sunod namang binaril si Leno. Tinamaan ito sa may panga at bumulagta sa bangketa. Si Maureen ang huling tinutukan at saka binaril sa ulo. May ilang nakarinig sa pagputok ng baril, kabilang na ang driver na si Vicente Mangubat at mga security guards ng village na sina Agripino Cadenas at Domingo Florese. Kahit sa kanyang katandaan ngayon, tandang-tanda pa rin ni Florese ang mga pangyayari nung gabing iyon. Hindi nga, nakarinig ako ng putok. Ang silip ko na nga na si Maureen pinapaluhod. Ay sabi nga ni Maureen, "Don't shoot me. Please, don't shoot me." Sabi niya. Swerte na lang ang prosecution at may buhay na witness at meron pang ibang witnesses na nakapagtala ng plate number
ni Mr. Tihanki. Kaya na-establish kagad ang kanyang identity. Yung bumarel, nung pagkatapos na sugatan na si Maureen, yun na, umalis na siya. Doon pa nga dumaan sa kwan, sa harap ng pisto ko. Nakuha ko yung number ay 566. Sa dalawang sasakyan sa loob ng village na may plakang 566, isa rito ay nakatalak sa pangalan ni Claudio Tihanki Jr. Pero na-rule out nila na hindi yung isa eh. Dahil I think he was able to establish na yung kotse wala dun sa malayo sa Dasmariñas. Malubhang naging kalagayan ni Leno at hirap magsalita dahil sa pagkakabaril sa kanya. Si Leno, sinuwerte dahil na-deflect yung tama nung 38 revolver niya, ng ngipin niya. So, umislide, ang damage yung kanyang tongue at it took him some time to be able to testify in court. Sa kabila nito, naituro at naidiin pa rin niya sa isang police lineup si Claudio Tihanki Jr. bilang taong pumaslang sa dalawa niyang kaibigan. Mariing itinanggi ni Tihanki ang akusasyon. If it is the insistence of the 2-hour law, Wala raw siya sa Makati nung naganap ang krimen. detention since the time I entered the case. Well, ang explanation niya, nasa bahay siya sa Barrio Capitolio, natutulog. Basically, ang kanyang depensa ay alibi. Susubukan ko magbiyahe mula sa Dasma hanggang Barrio Capitolio, Pasig. Barrio Capitolio, Pasig, tutuloy ako ng Dasma. At tinatimingan ko kung gaano kadali na mag-commute at i-negotiate. At nakita ko na wala pang 15 minutes kung minsan eh. At dahil madaling araw, walang traffic. Sa apela ni Tihanki, ibang mukha ng pangyayari ang nakita umano ng dalawang saksi, si Cadenas at Magubat. Idinawit ng dalawang saksi ang adoptive father ni Maureen na si Anders Haltman na kasangkot di umano sa pagpaslang. Alam mo, ito na yung mga futile attempt ni Mr. Tihanki to avoid criminal responsibility. Hindi rin ito pinakinggan ng husgado. Ginawa rin niyang dahilan na posibleng nakainom daw si Leno kaya imposibleng matandaan nito ang itsura ng nakabaril sa kanya. Alam mo, pagka ang event unusual at saka traumatic, miski 5 segundo o 10 segundo mo lang yung nakita yung tao, yun may iwan na doon sa sa memory mo, sa mind mo. Ang pinakamabigat na ebidensya laban kay Mr. Tihanki ay yung testimonya ng kanyang biktima mismo, si Mr. Leno, at yung mga security guard na nandoon. Mahigit 3 buwang nag-agaw buhay sa ospital si Maureen Haltman. I think it's terribly unfair for my daughter to be cut down like this at 16. She had a lot going for her. There was the whole world for her to discover. She was just getting everything together, and I don't see how somebody could just decide to play God and shoot her like this. October 17, 1991, 77 araw matapos ang pamamaril, binawian ng buhay si Maureen Haltman. Dahil dito ang nasampang 1 count of murder at 2 counts of frustrated murder laban kay Claudio Tihanki Jr. na amyendahan. Dahil namatay na yung biktima, hindi na frustrated eh. So dalawang frustrated, dalawang murder at saka isang frustrated murder. On criminal case number 914605, I, the accused Claudio J. Tihanki Jr. guilty, beyond reasonable doubt of the offense of murder. Tonight's top story, Claudio Tihanki Jr., the son of the late former Supreme Court Justice. Noong December 22, 1992, nahatulan ng guilty si Claudio Tihanki Jr. na sinang-ayunan ng Korte Suprema noong October 6, 1995. Habang buhay na pagkakakulong ang ipinataw sa kanya.
At nang makapanayam ng aking ama na si Randy David, si Claudio Tihanki Jr., 10 taon na ang nakakaraan, matindi ang paniniwala niyang biktima siya ng kawalan ng hustisya sa bansa. Since July 16, 1991, I was already a prisoner of the Philippine government. Hanggang ngayon, you are still claiming na you're totally innocent of this Yes, crime. I'm totally innocent. Hindi ko naman sinasabing masama lahat yung hustisya natin sa Pilipinas. Most of the time, I think it works. Pero pag masyadong publicity, tapos masyadong one-sided ang media against you, you will not get due process. Ang masasabi ko lang, talagang naintindihan namin ang pakiramdam ng mga nasaktan. And we continue as a family, together with my brother, to seek forgiveness from the Haltmans and Chapmans. Ayon sa nakababatang kapatid ni Claudio Jr. na si Ambassador Manuel Tihanki, hindi raw likas na bayolente ang kanyang kuya. 15 taon ang tanda ni Claudio Jr. sa kanya. Basta sa pamilya namin, ang pagkakilala namin sa kanila, very soft-spoken, very quiet, very gentle, medyo ikis-mikis siya, malinis. Pero pag nakainom, hindi ko pa siya nakikitang ganon. Sinabi rin ni Manuel na may pagka-spoiled brat daw si Claudio Tihanki Jr. More siguro kung ano yung hiling niya, binibigay talaga ng father ko, at malapit siya sa papa ko at sa mama ko. At that time, si Tihanki, may ID ng NBI, may ID ng Makati Police. Malakas siya sa mga, siyempre, well-connected ang family. Kaya yun ang kwento-kwento na meron siyang parang nagpupulis-pulisan, di mo? Kaya nakakapagdala ng baril eh. Kaya yun, may permit to carry yun. At nang gabing maganap ang pamamaril, nasa madilim na yugto raw ng kanyang buhay si Claudio Jr. So, yung nangyari yung trial, 3 malaking disgrasya sa kanya yung in 1991. Namatay na yung father ko, so he had not fully recovered kasi namatay yung father ko while my father was in New York. Nawalan siya ng trabaho at nasunog yung bahay niya. All of this happened in 1989 to 91. So, medyo talagang masama ang lagay niya noon. Parang meron siyang mild insomnia. Pag hindi makatulog, naglilibot siya rin sa village ng ganung oras. At sinita nga niya itong sina Maureen na naglalakad ng pauwi. Problema na sa kanya noon yung pagtulog, kaya siya umiinom. Kung anong dilim ng kalagayan ni Claudio Jr., isa namang maliwanag na kinabukasan ng naghihintay sana kay Maureen Haltman. How old are you now, Maureen? I'm 16. I'll be turning 17 in September. She came home one day and said that she was offered, or she would be offered, a modeling job. But I remember that she was going to get a modeling contract, and she was just ecstatic. And she had just received her first paycheck, the first paycheck of her life, which I think we still have, which she never had the opportunity to cash because she was shot. Dahil sa isang kalabit ng gatilyo, ang maagang pagpanaw ni Maureen, pinagsisihan na raw ngayon ni Claudio. Kailangan siya humingi ng paumanhin, kailangan siya mag-make reparation sa mga Haltman. But that was many years later. That was more in 98, 99. Sumulat siya, kasama doon sa kanyang sulat na naghumihingi siya ng patawad. Yung 207 letter niya, sumulat siya na he admitted the crime. 17 taon na ang lumipas mula nang mapaslang sina Maureen Haltman at Roland John Chapman. Nitong September 30, 2008, binigyan ng executive clemency ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo si Claudio Tihanki Jr. Para sa mga naulila, tila kahapon lang naganap ang pamamaril. Shocked, surprised, angry.
I don't know what to say. A lot of things that have been sort of dormant for a long time are suddenly up like they happened yesterday. Ang executive clemency ay isang desisyon ng presidente upang gawing mas maikli ang naging parusa na ipinataw sa isang tao na nakonvict, no, dahil siya ay nagkasala. Tanging presidente lamang ang merong kapangyarihan nito, at kapag ginawa niya yan, ito ay isang politikal na desisyon. No? Ayon kay Manuel Quezon III, panahon pa raw ng mga Kastila nang pasimula ng mga gobernador general ang konsepto ng executive clemency sa Pilipinas. Nang hinatulan ng kamatayan si Rizal, ayon sa alamat na yon, umakyat ang nanay ni Rizal sa hagdanan ng Malacanang na nakaluhod upang hingin ang buhay ng kanyang anak. Sa totoo lamang, yung totoong naganap, mas masakit pa doon, hanggang sa bakod lang siya pinayagan. Ang lolo niyang si dating Pangulong Manuel Quezon, regular daw na bumibisita noon sa Bilibid mula 1935 hanggang 1944 para magbigay ng pardon. Umiikot siya talaga sa mga bilangguan at pinapakinggan niya ng personal ang mga kaso, ng mga, lalo na ng mga mahihirap. Noong rehimen naman ng dating Pangulong Elpidio Quirino, nagbigay ang Pangulo ng pardon sa mga sundalong Hapon kahit pa ang asawa at 2 anak niya ay nasawi noong panahon ng digmaan. Sinabi niya, binibigyan ko sila ng pardon hindi dahil wala silang ginawang masama, kundi hindi na pwedeng manatili ang masamang pakiramdam sa gitna ng mga Pilipino at ng mga Hapones. Bagamat hinangaan daw ng sambayanan ang ginawa ni na dating Pangulong Quezon at Quirino, hindi rin daw nakaligtas sa batikos ang ibang gumamit ng kapangyarihang ito. Ang unang titingnan nila, yung mga pardon, saan ba ginamit yung mga pardon na yon upang tulungan ang mga kaibigan sa politika o kaya pagbigyan ng pabor ang mga nag-contribute sa kampanya. Kaya naman ang ama ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si dating Pangulong Diosdado Macapagal naging maingat daw sa pagbibigay ng executive clemency sa dating hukbalahap leader na si Luis Taruk. Sabi niya, masyadong mabigat ang kanyang mga krimen. Ngunit, ang ginawa naman ni dating Pangulong Marcos nung siya naman ang naging Pangulo ay pinalaya niya si Taruk. Kung mas takot daw sa batikos ang mga presidente noon, tila baliktad na raw ang sitwasyon ngayon. Gumawa ng ingay ang magbibigay ng executive clemency ni Pangulong Arroyo kay dating Pangulong Joseph Estrada, dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Halospos, na nilinaw ng DOJ na hindi pa pinalat aprobado ng Pangulo. At ang pinakahuli nga, ang kay Claudio Tihanki Jr. Tingin ko, linilin lang ng presidente ang taong bayan. Ang tanging binigay nga niya ay clemency. Bakit? Dahil kilala ng pamilyang Tihanki ang presidente. Dahil naninilbihan sa presidente ang kapatid ni Claudio Tihanki Jr. The president, of course, is sensitive. She is aware. She understands the sentiments of the family, but she felt that she had exercised her prerogative. Anong masasabi mo sa mga paratang na may bahid politika raw yung pagpapalaya sa iyong kapatid dahil malapit daw ang inyong pamilya sa mga Arroyo? Well, kami naman, taga-silbi lang ang father ko sa Judicial Department. Ako naman sa DOJ at ngayon bilang naglilingkod lang. So, I think sa clemency talagang humihingi lang tayo ng baka sakaling clemency or mercy. November 11, 1999 nang pirmahan ni Anders Haltman ang isang settlement agreement kung saan nakasaad na hindi tututol ang mga Haltman kung sakaling mag-apply para sa parole si Claudio Tihanki Jr. Nakasaad din dito ang pambayad danyo sa pamilya kabilang ang bahay na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. They would imply that, we had received monies and we were... The way I see it, it was like we were so greedy so that we would be willing to exchange money for the murderer's pardon. And this is absolutely untrue. Hindi sila agreeable, pero nag-agree sila na hindi sila mag-o-object. Hindi sila tututol. January 13, 2003 naman, nang pirmahan umano ng mag-asawang Vivian at Anders Haltman ang isang satisfaction of judgment. The Haltmans did not object when asked about the possibility of giving Mr. Tihanki pardon.
And the Hotmans thought that there was remorse on the part of Mr. Tihanki. He has served his time, and therefore they did not object when they were asked during the processing of his paper. Executive Secretary kept saying that we had been informed. I mean, how does he know that we haven't been informed? And even public prosecutor during the case, Dennis Villa Ignacio, was not informed. Wala pa akong natatanggap na kopya at wala pa rin atang napapublish sa pahayagan at sa media na kung ano yung eksakto na dokumento na nag-grant kay Mr. Tihanki ng executive clemency. Depensa ng Department of Justice, nagpadala umano ng notice ang Board of Pardons and Parole sa pamilya ng mga biktima, pati na sa hukom at prosecutor ng kaso. Sobra naman yung ini-impose nila na kailangan pupuntahan pa sila siguro doon sa Sweden. Kakatok doon sa bahay nila para ibigay sa kanila yung notice. That is precisely why the notice was given to their lawyer. Isang notice din para sa publiko ang nailathala sa pahayagan noong October 2004 na nagsasabing isa si Claudio Tihanki Jr. sa mga posibleng mabigyan ng executive clemency. Well, at least sa pagkaintindi ko, talagang naintindihan ko na ang hindi sila na abisuhan na malapit ng ma-release. Oo. So talagang nakakagulat yun. December 22, 2003 nang mag-file ng petisyon para sa executive clemency si Claudio Tihanki Jr. Matapos ang 5 taon, pinirmahan ni Pangulong Arroyo ang commutation order na nagpababa sa kanyang sintensya noong September 30, 2008. 17 years na siya with the good conduct allowance, 21 years. At sa batas, 40 years yung maximum term niya. Entitled siya humingi ng commutation after 12 years. So, inintay niya yung 13 plus years bago siya nag-apply for clemency. At in-apply lang niya nito pagkatapos namin humingi ng patawad sa pamilyang Hautman. There are 3 sentences here. There are 2 reclusion perpetuas, 1 reclusion temporal. There are 3 victims. So why are they only talking about the Hautmans? What happened to Chapman? What happened to Leno? Was it a pardon? Was it a commutation? If it was a pardon, why did they need to compute? This process went back and forth 8 times between the Board of Pardons and Parole and Bureau of Corrections. So by our computation, he has served already 21 years. The executive clemency na binigay kay Tihanki was actually a commutation. Ang kalayaang nakamit ni Claudio Tihanki Jr., 18 taon nang ipinagdarasal ni Maki para sa kanyang partner na si Ronaldo Garcia. Kasalukuyang bilanggo sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro si Ronaldo para sa mga kasong robbery at possession ng 2 stick ng marijuana. 25 years sa ganung kaso, yun ang kinakasama ng loob ko. Bakit kailangan magdusa ng ganung kahabang panahon ang taong ito? Na, di ba, kailan lang merong binigyan ng pagkakataong makalaya. Pero karumal-dumal ang kaso. Bakit ganun? Marami pang mga nakakulong nasa loob ng kuluan ang mas may karapatan na makalaya na. Ang 2 nilang anak, minsan sa 1 taon lang daw nakikita ang ama. Kaya naman noong 2006, naghain sila ng petisyon sa Board of Pardons and Parole. Pero dahil nakasuhan siya ng evasion of sentence dahil sa pagtakas niya noong 1992, isa na lang daw ang paraan para makalaya ang kanyang partner na si Ronaldo Garcia. Pagdating sa Integrated Bar of the Philippines, nakapanlulo mo yung isang attorney doon na nakausap ko. Kinuwento ko sa kanya yung problema ko, yung sa asawa ko. Kinuwento ko uli. Ang sinagot niya lang sa akin, alam mo, Mrs., pinaka-the best din sa problema mo. Kausapin mo ng diretso si President Arroyo. Sabi ko, Sir, paano ko po gagawin yun? Hindi naman po siya nasa mall lang na madali puntahan. Mas maraming mahirap na nabigyan ng executive clemency.
Sa halfway house na ito sa loob ng Bilibid Prison, sinasabing huling namalagi si Claudio Tihanki Jr. Ang halfway house na ito ay pag-aari umano ni dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Haloscos. Pero paglilinaw ni Manuel Tihanki, 3 hanggang 4 na araw lang daw na malagi rito ang kanyang kapatid. Hindi, yung halfway house, yung nakalabas na siya, wala pa siyang bahay kasi wala siyang tirahan. Doon siya muna natira. Pero yung kanyang sariling quarters ay simple lang, wala siyang may electric fan siya, wala siyang refrigerator, meron siyang maliit na TV, ganun lang. Sa bahaging ito ng dingding, sinasabing dumaan si Claudio Jr. para makaiwas umano sa media nang lumaya siya noong October 8. Well, nung unang kami nagkita, talagang sabi namin, nangyari na yung iniintay niya, pero nag-akapang kami at masaya siya, humihingi ng patawad pero nagpapasalamat rin na nabigyan siya ng isa pang chance. Kumusta na siya ngayon? Yun nga, ang naghihirap siya ng pag-ayos ng sarili niyang tirahan muna ngayon at naghihanap siya ng mga kanyang maitutulong sa ibang inmates niya sa Bilibid. So, nag-undergoing counseling siya. Pero kung magandang simula ang naghihintay kay Claudio Tihanki Jr., tila isang panibagong dagok naman ito sa pamilya Haltman. Sa nangyaring pardon, lalo pa raw tumindi ang kirot ng pagpanaw ng kanilang pinakamamahal na anak na si Noreen. And you think you got justice because the murderer was convicted, and then suddenly you try to get a normal life. We moved back here to Sweden, and then now this happens again. I'm sorry. You know, on the 17th will be my daughter's 17th death anniversary. I've missed her so much. I cannot blame them for feeling bad because syempre sila ang namatayan Pero I don't see whether government still has to do anything to reach out to them. Parang sabi, aaluin pa natin sila, huwag ka na magalit dahil tapos na. I don't think that is necessary. Pinaninindigan ng Department of Justice na patas at dumaan sa tamang proseso ang ginawang pagpapalaya kay Tihanki. We have the indeterminate sentence law under our own law. Hindi naman ginawa ni Gloria yan. Under the indeterminate sentence law, the moment you have served already 1/2 of your sentence, you are now a candidate for parole or pardon. Noong October 15, naghain ng apela si Attorney Ernesto Francisco sa Supreme Court. Isa siya sa mga private prosecutors na humawak ng kaso. Sinasabi ko dito na the public respondents gravely abused their discretion in granting executive clemency to Claudio Tihanki and commuting his sentence. Pero ayon kay DOJ Secretary Raul Gonzales, suntok sa buwan ang apelang ito. Walang pakialam ang Supreme Court dito sa executive clemency powers ng President. So, I think the chances of that is very, very slim. Isang panawagan lang ang nais iparating ni Manuel Tihanki sa publiko. Naintindihan namin at na talagang masama yung ginawa ng kuya ko. Humihingi siya ng patawad at sana kahit hindi natin siya patawarin, provided sumunod sa batas, nabigyan natin siya ng pagkakataon at pati na ang ibang mga inmates ng Bilibid, lahat ng nagkasala na reformado, tulungan natin sila at tanggapin natin sila sa ating sosyedad bilang reformadong mga tao ulit. Habang si Maki at ang kanyang mga anak patuloy na umaasang bukas makalawa ay makakalaya na rin ang kanilang padre de pamilya. Sa pagkakalaya po ni Tihanki Jr., nabuhayan ako ng pag-asa. Nabuhayan ako ng pag-asa kasi kung sa kanya may nagawa, bakit hindi sa amin? Kaya umaasa talaga ako na merong chance ng asawa ko. Nabigyan man ng hustisya ang pagkamatay ni Maureen Haltman at Roland John Chapman, mga panibagong tanong na naman ang nabuo sa paglaya ngayon ni Claudio Tihanki Jr.
Patas nga ba ang hustisya sa Pilipinas o para lamang ito sa mga taong may impluwensya at kapangyarihan? Para kay Claudio Teehankee Jr., isang bagong simula ang kanyang paglaya at wala nang mga tanong na dapat pang balikan. Pero para sa pamilya Haltman at Chapman, ang nakamit na hustisya noon ay tila ba ninakaw ng nangyaring pardon. Tapos na nga ba ang laban ng bawat pamilya? Magandang gabi po. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed.